Mano-manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aquaparm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And syempre, welcome sa Kaagapay sa Umaga. And good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga Kaagapay, kasama ko na naman po Giraray, ang sakuyang partner pag Wewebes, si Sir Tony Bungka. Good morning Sir Tony and thank you so much and welcome sa Kaagapay sa Umaga. Magandang umaga po sa ating lahat dyan, lalo na po dyan sa mga maagang gumising ngayon, lalong-lalo sa mga tindera dyan sa palengke ng Sorsogon City at saka dyan sa mga tricycle drivers na maaga ring lumabas. Pati na rin po doon sa mga papasok ngayon, no? Magandang umaga po sa wag po tayo magpapalit. Hindi po maganda ang nalilate. Yes! But there are sometimes talagang hindi naiiwasan. But then, sinisikap natin na to be prompt sa ating mga commitment, di ba? And also, magandang umaga din po sa aming mga kasambahay, mga mahal sa buhay, na nandyan at nanonood palagi sa ating programa. Siya nga pala kasamang Kaki, kahapon in-announce ko na ito sa ating post and we are expecting that you will be enjoying the show, di ba? Yes, oo, Sir Ton. Yeah. And syempre, sabi nga natin kanina, meron po kaming special na panauhin, maya-maya makakasama po natin ang aming mga guest for today, si Attorney Lina J. Jimenez, ang President of Elite Maharlika Lady Eagle Club and IBP Sorsogon Chapter President. Correct. And si Mr. Mark Cavan Leoncito, President of Elite Maharlika Eagle Club of Sorsogon Chapter. And si Miss Nilda Raso, Secretary of Elite Maharlika Lady Eagle Club, owner of Raso Arts and Paint. Ayan, Sir Ton. And abangan po natin sila, sa padarating po sila ngayong umaga. At ipapaliwanag po nila itong activity nila ngayong darating. Yes, na July 21 and August 21. Napakahaba, isang buwan. Na activities dyan po yan sa SM City, Sorsogon. Yes. And sa gabos po, na padagos pong tumatangkilip ng programang Kaagapay sa Umaga. Opo, maraming salamat po sa Indo sa daing sawang pagsuporta. And sa mga nag-breakfast po sa umagang ito, na pasiring pa lang ako digdig, doon ako na nag-chat anong oras ang sa imong programa. Tamay, kayo salamatunon. Bacon District, East District, and West District. Thank you so much. And syempre, sa butihing ina kang syudad nin Sorsogon, Mayor Esther Amor, sa ama kang probinsya nin Sorsogon, Governor Buboy Amor, na amay-amay, alas 4 pa lang, yao na nag-iikot sa iba't ibang bayan ng Sorsogon. Ayan, saludo po. Ayan. And I'm pretty sure, partner, ang dami na kaagad naririnig ko ang ang cellphone mo nagtutunog na baka may mga gustong magpa-shout out. Okay. Bago po sa lahat, meron pong magandang umaga rin po sa lahat na nagbe-birthday sa araw na ito. Lalong-lalo na po dyan sa aming kaibigan dyan sa Irosin, si Madam Carmen Juanilio. Happy birthday po, Madam! At sa aking magandang misis na nandyan sa
Irusin ngayon. Hi, sa mga taga-Irusin. Good morning. Magandang umaga po. Kay Kagawad Municipal Councilor Lascano dyan sa Irusin. And good morning thank you for watching kay Geraldine Dolba Deito. Good morning po and good morning. Thank you for watching. Opo, and thank you din kay Kuya Harold kang Barangay Kambulaga. Thank you for watching. Kay Tamis. Opo, na busy amay na amay ingkod tulos sa iyang laptop. Opo, may hinahabol ata. And syempre, good morning kaya Kagawa Joey Inalpe ka na Katanagan Huban. Opo. And saludo ang pagpupugay, na unang araw pa lang ng pag-upo ni Mayor Botox dyan sa Huban. Ang dami na kagad, na kung saan na yung mga stray dog na una-una niyang binigyan ng pansin. Dahil nga sa napaka-alarming naman ngayon, ang mga, ang dami na naman pong case na kinakagat mismo sa sarili nilang alagang aso. Yes. Sabi nga naging topic namin yan nakaraang Martes ni Kagawa Dante Chata regarding sa mga lagalag na ayam, bakulang po perwisyo sa mga, I'm sorry sa words, sa mga motorista. Ito po sa bayan ng Huban, ginawa na ni Mayor Botox ang paghuhuli ng mga stray dog dyan sa bayan ng Huban. Ayan. Yes. Opo, good morning sa mga taga-Huban. Good morning sa mga taga-Huban. Unang-unang pasabog kagad. Talagang very hot ang dyan. Yes, good morning kay Municipal Councilor Tess Bragata, kay May Tess, kung tawagin. Ayan, good morning. Good morning. Diyan sa mga taga-Huban na talagang sila ay nagkakaroon ng magandang samahan dyan. Oo, sabi nga natin na ang politika ay 45 days lang. Pero hindi natin, kasi nga, sabi nga, napaka masalimuot. Oo, ang politics. Complicated and sophisticated. Oo. Ngayon din, sabi nga natin, kahit ako noon, sabi ko, napaka talaga, pero sabi ko, kailan kaya ito matututo? Ngayon, kaibigan mo, di natin alam, darating ang oras, kaaway mo. Kung kaaway mo, darating ang oras, kaibigan mo na. Sabi nga kasamang Kaki, dyan daw sa pumasok sa politika, wala daw talaga dyan in politics, there is no permanent friend. Yes! And only permanent interest. Huwag naman, kilala natin ang mga aain dyan. Sana po, opo, ayan. Baka gusto tayong mga batiin dyan sa mga taga-Huban. Opo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa mga government employees, agency heads ng City of Sorsogon. Lalong-lalo na po dyan sa Department of Agriculture. Siya nga po napansin ko po na merong mga irrigation pumps. Unahin ko na ito kasamang Kaki na hindi gumagana. Paano naman yung mga salud sa uran nakabasaan na pag hindi ko dumadalo yung irrigation pump, lalong-lalo na dyan sa parte ng Pangpang. May coastal road. Kala ko may problema lang yung Prime Water, Good morning sa mga taga Prime Water, sa mga papasok sa paaralan, especially yung mga bata na isa sa mga problema. Although hindi lang po Sorsogon City ang may problema sa Prime Water. Opo, kanina naawa ko sa kasama kong bata, parang hindi ata naligo. Sabi ko, Noy, kasabay ko yung kapitbahay namin. Sabi ko, Noy, anong itsura mo? Binya, wala po, tita, tubig. Pero gustong-gusto niyang makapasok ng school, kaya kahit gano'n na walang ligo, pumasok siya. Wisik-wisik ba? Hindi, walang biro. Yes, tumatawa lang tayo dito kasi ayaw na nating ma-stress dahil araw-araw na lang po ito laman ng namin, yung Prime Water. Kaya nga ako kanyang umaga, alam kong mayroon tayo schedule ngayong araw na ito, may special time bisita. Yes. Alas 4 madaling araw, nag-ipo na ako ng tubig. Talaga isa walang pa yun. Nag-ipo na ako, kaya lang, yung unang buhos naman medyo naman
hindi ko nagustuhan. Ay, syempre, pagka umaga, bibigyan ka muna ni Prime Water ng napakasarap na hot na coffee. Oh, Oo. iced tea. Pagkahapon naman yung pag alas 5, pang snack, iced Ganun. tea. O, di mo napapansin ako, sa tinagal-tagal na napakagaling na serbisyo, sabi ko nga, zero ang, ng Prime Water. Kabisado ko na, pagka umaga, gano'n nga, alas Hot 4, coffee. hot coffee ang ibinubuga ni Prime Water. Dahil kailangan natin mag-breakfast, Yes. so kailangan natin mag-coffee. Then sa hapon naman, Nainitan ka? Oo, pagka alas 5, Kaya? meron na namang tubig, pero pang iced tea naman. Palamig ba? O talaga, Oo, kaya pampalamig sa congratulations ulo sa Prime Water. ng mga lalong-lalo dyan sa mga hindi pa nakapaligo sa ngayong umaga. Buti na lang. Sabi ko, buti na lang. Kasi nag-invest naman po kami sa aming mga skin. Kung hindi po ito puti na aking nakikita nyo po sa inyong mga screen, hindi po ako maputi. An po ito. An na po ito dahil sa Prime Water. Pinadami talaga. Oo nga, kasi ang dumi. Pagligo mo, nagsasabon ka, napakalinis pa, nagsasabon ka. Siyempre, ilang minutes din na nagsasabon ka, nakapikit ka. Pag muklat mo sa mata mo, pag oh my gosh, bakit ganito na yung tulo ng tubig? Hindi mo alam, naliligo ka, sige mong buhos, marumi na pala. Oh my gosh. Kaya sabi natin, sa maugma lang sana kita. Kasi nga pala kagapay nakakyan, no? Parang naka-red coat ka ngayon. Talaga namang bagay na bagay sa'yo. Thank you. Hindi ata halatang 60 na. kulang ka sa tubig. Lahat kulang sa dilig. Oh my God. Kulang sa tulog kasi naghihintay ka nga ng tubig para mag-ipon. May point ka dyan. Tapos limitado yung yung pagligo mo kasi baka maubusan. May mga susunod pa na maliligo na mag-aaral at mag-work. Pero ganun pa man, kailangan maging positibo tayo. Hindi pagka umaga nakamurusot kita. Okay, sabi ka, sa maugmasa na. Ayan. Yung mga umiinit ang ulo dahil dyan sa napakagandang daloy ng tubig ng Prime Water, relax lang po tayo. Alam po nila yan, nakikita niyo po. Good morning kay Ma'am Arlene Bungkag. Blessed morning po. Good morning din po sa inyo. Good morning. Sabi dito, kala ng mga taga-Huban, gaganda na ang kanila bayan. Ang ganda naman ba talaga ang bayan ng Huban? No naman to, napakanega. Ayan. Ano pa? Baka may mga pa tayo dyan. Habang hinihintay po natin ang ating mga guest for today. Dire-diretso na po tayo. At ito po, may panawagan po galing po sa Soreco Management po. Ano po? Schedule of power service interruption. Ngayon po ito, July 10. July 10. Webes po. Webes, alas 8:30 hanggang alas 12 po ng udto. Power service interruption, reason, relocation of primary pole of City Employees Village. Saan pa yung City Employee Village? Yung sa may likuran ng City Hall, tama? Correct me if I'm tama ba? Opo, basta ito po, Employees Village, dyan po sa Cabidan East District. Ayan, magkakaiga po kamuki power interruption today, July 10, Webes po, alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 po ninudto. Affected area, ito po, affected area portion of City Employees Village, Cabidan East District. Ayan, warning, all works may be completed ahead of time. Electric power may be restored earlier than scheduled. Please consider our lines always energized and keep safe. Ayan. Yan po sa mga taga-Cabidan sa Employees Village. I think sa likuran po ito ng City Hall, kung hindi po ako nagkakamali. Hanggat may oras pa po, ipon-ipon na po tayo ng kuryente at magkakaroon po ng power interruption dyan sa inyo. Alas 8:30 hanggang alas 11 ninudto. Ayan. Yali po yan sa Soreco 2 Management. And good morning po kay Director Angel Hanoras, Director Joy Solano ng Castilla, and kay sa Mahigos po na General Manager Mr. Erwin Tabuena. Yeah. Magandang umaga rin po dito sa ating shout out kay Rold Olebaraj ba ito? Saka kay Geraldine Dulva dito. Ganun din po kay Arlene Bungka. Good morning, blessed morning. At sa nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon,
Madam Carmen Juanillo dyan sa Irusin. Happy birthday po, Opo, sana Ma'am Carmen. makaabot po dito Sana po ay ang- mabusog nyo kami. Ay, marunong ko kumain ng pansit. Oh, yun ang gustong-gusto ko, lalo pa pansit habhab. Oo. Ayan si Miss Angie Zager. Good morning po sa Gabos ng mga taga Rawis, Bacon. Good morning po kay Cap Roda Dicen. Ayan, good morning Cap. And abangan niyo po ang Kindness Station po dyan sa Rawis Elementary School. Ayan. Kay Papa Born, good morning dyan sa Gubat. Sino pa? Baka mayroon pa tayong mga nakaligtaan. Siya nga pala, kasama, kaagapay na kaki. Kung kayo po ay may lakad ngayon, siguro dapat nyo malaman yung kalagayan ng ating panahon. According sa DOST Pag-asa kaninang alas 2 ng madaling araw, wala naman pong bagyo pero meron pong low pressure area. LPA lang po na binomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibilities at ito ay may mababang potensyal na maging isang tropical depression within the next 24 hours. Ang tanong ng karamihan ngayon, ano ba ang magiging kalagayan ng panahon sa Sorsogon at sa Bicol Region? At sa aking pagsasaliksik kanina, napag-alam ko magiging makulimlim at maulap ang papawirin ngayong araw. Yan po ay dahil sa update ng DOST Pag-asa ngayong July 10, 2025. Kaninang alas 2 ng madaling araw po nila iyan ipinost sa kanilang page sa Facebook. Yes, kung saan kaninang madaling araw bumuhos ang malakas na ulan. Yes. Thanks God, dahil sa sobrang init, kailangan po talaga ng ating mga magsasaka. Salamat. Thank you Lord sa ulan. And thankful pa rin tayo dahil dito sa Sorsogon na hindi natin nararanasan kung anong nararanasan ng Metro Manila na hanggang ngayon ay wala pong pasok ang mga bata dahil nga sa sobrang init. Hi Tugang, good morning kay Sir Don Arellano. Ang galing mag-TikTok nito ni Tugang. Oo. Ayan. Don Arellano is in the house. Opo. Ayan, balik po tayo. Napakaswerte pa rin po natin dito dahil kahit po sobrang init, nabigyan din po tayo ng ulan kagabi. Importante yan. Importante. Dahil sa Kamaynilaan bahang-baha. Kansilado ang mga pasok ng mga bata. Opo. Ayan, nabanggit ko nga po pala kanina, yung nabanggit mo sa kaagapay na kaki, yung pagbuhos ng ulan. Alam mo, pinapanalangin talaga ng mga magsasaka, lalong-lalo dyan sa mga sakahan na tinatawag sa Sorsogon na salud sa uran. Kasi nga, walang magandang irrigation. At nabanggit ko rin ito kasi napansin ko dyan sa bahagi ng Coastal Road, sa may bypass road ng Pangpang. Merong, maganda sana yung ginawa ng kasi meron silang pump station, hindi sila umaasa sa buhos ng ulan para sila ay makapag-arado ba. Sira naman pala. So, paano dadalo yung tubig sa mga palayang umaasa lang sa ulan? Mabuti nga umulan kaninang madaling araw. Yes, opo. At least makakapag-araro ngayon itong mga magsasaka natin dyan sa bahagi ng Pangpang. Magandang umaga din po sa aking manager din dyan sa DTMC, si Engineer Donbar Mercado. Good morning, Engineer. Good morning po, boss. And Malilate ako ngayon dahil sorry dito kami. Ayan, good morning kay Mary Grace Dukog. Maulan na morning watching here in Marikina. Ayan, maulan pala. Ingat-ingat ka dyan, Mads. Si Grace Dukog sa Marikina. Ang mabilis na mabumaha dyan. Kahit kaunting ulan na mabilis. Opo, ayan. Kung kanina naman ay bumuhos ng ulan, ito naman bumuhos ng biyaya. Ay, wow. Sa mga tuda nating. Yan, bumuhos ng ayuda na goma at gasolina para sa mga toda. Yan, 400 members ng toda sa bayan ng Castilla. Ang maswerteng nabigyan ng gulong at gasoline slip, libreng bahaging kabuhayan program sa pamumuno ni Governor Buboy Amor. Kasama din dito si Mayor Bong Mendoza at ang ating mahigos as mapinadabang First District Congresswoman Det Escudero. At hindi lang po yan sa bayan po ng Castilla, kahit po dito nung nakaraang buwan, kung saan namigay din ang ating butihing governor at ang ating butihing mayor,
po ng libreng goma para sa mga member ng TODA. Ayan. Sa tingin ko, kaagapay na Kaki, lahat ng municipality, mga TODA municipality, Ay nabigyan, nabiyayaan. ay nabiyayaan at bibiyayaan, patuloy na bibiyayaan ng ating provincial government dahil sa mahalaga ang transport sector, lalo na mga tricycle, no? Yes, oo. Kaya labis ang kasiyahan ng mga tricycle driver natin, ang mga TODA member, dahil sa pagbibigay ng kabuhayan ng ating mahal na Governor Buboy Amor. At kung saan nagkaigwa rin ng 459 na member ng TODA sa bayan ng Pilar, and 192 sa bayan naman ng Dunsol, 306 sa bayan ng Magallanes, at 453 member ng TODA sa bayan ng Kasiguran. Napakalaki kasama ang bayan ng Magallanes is 306 na member ng TODA ang nabiyayaan. Kung kanina sabi mo bumuhos ng ulan, ito lang bumuhos ng biyaya sa mga TODA members ng ating gobernador. Ayan, congratulations. Pagpupugay at pagpupuri sa ama ng ama ng probinsya ng Sorsogon. Ay, kami naman po dito sa Bicol TV, hindi naman puro puna. Hindi puro negative. Ang magandang ginagawa ng pamahalaan ay aming pinapupurihan at pinagpupugayan. Hindi maganda yung puro na lamang nega, no? Oo. Pero nakakalungkot. Balik tayo. Imbis na nakalimutan ko na yung nega, sabi ko dapat sa maugmasa na. No. Oo, dyan sa bayan ng Kasiguran, nakakasad. Anyway, sabi ko, palakasan ng lang loob to at kaya mo yan, Ma'am Tess Bragata. Kayang-kaya mo yan. Ayan, sabi ko namin kanina, makagapay sa umaga, na meron po tayong espesyal na panauhin sa araw na ito. Ayan. Oo, naggagandahan at naggwagwagwapuhan. Ayan, sabi balik tayo doon, sa sinabi nating guest natin for today. Yes. Opo, siguro at this time, papakilala na po natin, mga kaagapay. Andito na po sila. Ito po, si Attorney Lina G. Jimenez, yes, ang President of Elite Maharlika Lady Eagle, and IBP Sorsogon Chapter President. Ayan, good morning, Attorney. Good morning, good morning. Good morning po sa lahat na nanonood sa Bicol TV po. It's good to be back. Wow! It's been a while po. I think last po napunta ko dito is way back 2019. Medyo matagal na rin, Matagal na, pre-pandemic era pa po yun. So, very happy to be here. Ate-ate po. Yes, thank you so much sa time. Opo, at ang bilis ng response pagsabi namin. And syempre, si Mr. Mark Kevin Leoncito, President of Elite Maharlika Eagle Club. Good morning, sir, and welcome po sa Kaagapay sa Umaga. Good morning po. Magandang umaga po sa mga manonood at sa lahat ng mga tagapakinig po dito sa programa nyo. Isa pong karangalan ang maging panauhin nyo po ngayong umaga. Yes, and orgulyo na mo na nakampang na kamo. Yes, at ito, sabi ko sa inyo, anak-anakan ko to. Oo, nung panahon pa. Lumaki na. Ay, ako lang hindi lumaki. Ayan, si Miss Nelda Raso, Secretary of Elite Maharlika Lady Eagle Club and owner, the N. Raso Arts and Paint. Ayan, good morning, Miss Raso. Good morning po, Mami Kaka, and then good morning po, sir, and good morning po sa lahat ng viewers po natin dito sa Sorsogon, and then sa lahat po ng manonood. Yes, ito sabi ko kanina sa inyo, gusto ko ibalik nakasama ko po to, nakilala ko po to si Miss Raso ng pandemya. Bago muna ng pandemya, kasama kami, tapos ilang months lang nawala, then nagkita kami, pandemya. Kami lang noon ang malalakas ang loob na lumabas, pinapagalitan kami ng mga namin. Good morning kay Senate, kaya SP Chis Escudero. Ayan, na kung saan talagang sabi namin na bahala na system yun, kung tablan o dahil kasama ko to sa kawang-gawa. Pagkakawang-gawa namin nung time ng pandemya. Kami lang ang may lakas loob na lumabas ng bahay para magdala ng mga pagkain. Ayan, good morning sa Indo po, Gabos. Thank you so much sa oras at napili nyo po ang Bicol TV, lalo po sa programang Kaagapay sa Umaga. Ayan. Kami naman ni Atty. Lina ay matagal na magkakilala. Palagi kami nagkikita doon sa aming mga activities dati. At kinukumusta ko rin pala, Atty. Lina, si Manayshi. Oo, yung mga kasama natin yan.
At tungkol naman po dito sa ating magiging activity, no? Napaka-interesting naman po talaga nitong inyong gagawing activity na Malaya Art Exhibit starting July 21 to August 21, 2025. Kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba? Tama po. Yes. Napakahabang activities. Tagal nun, Isang buwan. Opo. Pero siguro at this time, kasamang muna, mamaya na tayo dyan sa kanilang activities. Gusto lang natin na natin sila dyan sa kanilang tawag doon, yung eagle, yes. Kung ano yun, kung papa, kasi hindi lahat po ng source alam yung ano ba ito? Ay, ano ba ito? Oo. Okay po. Yung amin pong grupo ay yung Elite Maharlika Eagles Club and Elite Maharlika Lady Eagles Club. Ayun. It's under po the Fraternal Order of the Eagles, Philippine Eagles. Actually, isa po itong social civic organization po. Civic group. Opo, nagiging lang po kasi fraternal po ibig sabihin. May parang may connotation may na fraternity. connotation. Pero it's actually po a brotherhood wherein kami po ay talagang ang aming purpose po talaga dito is to conduct social civic activities, community service, matulungan po ang ating mga kababayan. Yun po kung bakit nabuo po itong Eagles na to. Actually marami po kami. Yes, marami po kami hindi lamang po dito sa Sorsogon kundi sa buong Pilipinas po. Napakarami po namin. Iba-ibang club nga lang po, iba-ibang grupo. But the main thing po dito is yun po yung purpose kung bakit iisa kami lang ang obheto. Yun po. Ayan. And syempre si Sir Kevin, president lang kasi siya sa lady. Yeah, ito naman si Sir sa Maharlika Eagle Club, president din po. Yes po, kagaya ng sabi ni Attorney, isa sa mga obheto namin ay makatulong sa komunidad at isa din sa layunin namin ang magbigay ng edukasyon sa mga tao, lalo na pagdating sa serbisyo legal kasi marami kaming abogado na members sa aming club. So, this is not only based in the Philippines, kahit internationally, meron na kaming mga members doon po sa the Fraternal Order of Eagles. So, base po sa pamamagitan po ng tulong ng mga nakukuha naming sponsors at sa mga kasamahan namin dito sa organisasyon, naisakatuparan po namin ang aming layunin po. Yeah, at very sa pamamagitan din po ng programa nyo, at least ma-inform namin or ma-educate namin yung mga tao kung ano po yung layunin namin. And kailan ito nagsimula tama bang words ko itatag at ang 1979 Ate Ka. 79 talaga. Talaga namang Matagal-tagal Hindi na pa rin po ako buhay noon. Oo, pero dito sa Sorsogon kamakailan lang parang sabay-sabay tawag baga doon mga function ng ng Eagle. May meron ding mga Opo. Yung club po namin, Ate Kaki, it was chartered kasi may chartering pong tinatawag. chartering. Opo, way back 2022. Pero ako po ay been an Eagle since 2021. Mas nauna po ako sa kanila kasi may nauna po akong club. So yun po, shout out to Ate Annalyn, Attorney Annalyn Hibo Gamboa. Yes. Actually, siya po ang pinakaunang Lady Eagle sa Lady Sorsogon. Eagle. Yun po. Way back in 2020, 2021 pa po yan. Kasi ang dami ko rin na rin Eagle Bulusan. Ang Meron dami. ganun doon. Marami po kami, marami po. Napakarami po, iba-iba po yan. Pero sabi ko nga po, iisa lang Iisa lang Ate Kaki. kalangalan. under sila noong yung pinaka-umbrella group ninyo, The Fraternal. The Fraternal Order. Oh. Kasi ako talaga very interested ako dyan. Because one of our friends, si Rico, si Cliff Richard, sabi niya sa akin, member din siya ng Eagle. And then, nabasa ko yung pangalan mo, attorney. Sabi ko, talaga, mga big time itong mga tao. Paano kaya nakakasali ba dyan? Interesado si Sarah. Hindi lang, kasi para bagang, siyempre maraming mga tao ang interesado na maging member niyan. Lalo ngayon nakita na very active kayo at ang marami kayong ginagawa para sa ating community. Maring sila ay katulad ko na interesado din na malaman kung ano yan. So, ang tanong ko is, paano ba
kayo nakakakuha o nakaka-recruit ng member dyan? Is it voluntary or kayo ang pumipili? Well, sir, it's both voluntary and meron din po kami selection process. Yung first step po talaga is to apply sa club. Pero meron kaming tinatawag na akay system. Ibig sabihin, halimbawa, ako po kakilala ninyo. So, you signify your intention po na sumali sa club po, sa male club. I could be your, kung baga sa iba, sponsor. Ako yung nag-akay sa inyo. So, ganon. Pero, pagdating po sa selection process, may pinagdadaanan po tayo. Hindi po yan yung nag-apply ka, tatanggapin ka kagad kasi kakilala ka po ng details. So, meron po din talaga kaming proseso, may selection process, which, kumbaga po siya, magigauge talaga po namin kung karapat-dapat ka ba na maging member. Dapat lang. Kasi dapat iniingatan natin yung reputation ng ating grupo, di ba? Yes po. Napakahalaga nun, napakahalaga. Opo. Kasi yung trust ng tao, yung trust ng mga magsusuporta sa mga activity, Totoo po yun. ay nandoon yung kapag maganda yung pangalan ng grupo. Totoo po. Naalala ko tuloy, yung isang barkada ko noon na ako ay niyayaya sa young professionals, Christian businessmen and professionals. Yun ang nabanggit mo kayo na para bagang akay system. Kaso lang wala akong panahon noon. Wala akong panahon na sumali doon. Ang attention ko na iba ang focus eh. So, ngayon, medyo maganda itong ginagawa ninyo. Ang tanong ko lang, isa pang tanong ko is, isa lang ito sa nakahilerang activities, siguro, ninyo for 2025. Ano po? Tama po ba? Tama po. In Sorsogon. In Sorsogon. Yes, kasi ako din, Sir Tony, ko yung mga nila, page nila. Opo, ang dami na nilang na tulungan, dami na lang mga activities. So, baka gusto din nyo ibanggitin para at least pagkakataon na, bago natin ito umpisahan na activities nyo ngayon. Opo. Lalo nung Semana Santa, may nakita ata ako doon sa FB page po nyo na tumulong, may mga blood donation din silang ginagawa. Opo. Actually po sir, mula nung January up until now po, naka-line up na po yung mga activities namin. So, ito pong gaganapin namin ngayon na activity sa SM is ito po ang isa sa major activities namin kasi we are hoping to raise funds dahil yung mga susunod naman po namin na activity is malalaking community service po natin. Actually yung po natin, Home for the Aged po ay isa po sa aming mga beneficiaries. Target po yan kasi kahit sabihin pa po ay marami nang nagdo-donate dyan, marami nang nagpupunta dyan. Hindi po kasi natin na pwedeng sabihin na ganun dahil ang mga nandoon po, nakatirang mga seniors po natin ay everyday may pangangailangan. So, we hope to sustain po yung support na nabibigay namin sa kanila. And aside from that po, minsan hindi natin naiiwasan po yung mga calamities. So, during calamities po, talagang we pool our resources para po mapuntahan namin yung mga barangay po na kailangan. Hindi lang po kami nagpo-focus sa, halimbawa, malapit lang sa city, pero pumupunta po talaga kami sa ibang lugar. For example, last time po, yung sa Nabwa po na grabe po yung nangyari sa kanila dahil dun sa baha. So, pumunta po kami ng Kamsur para po magbigay ng tulong. So, yun po. Marami pa po, meron pa po kaming mga ginagawang income generating projects naman. Ibig sabihin po ng income generating projects, dito po kami kumukuha ng funds para po masuportahan namin yung community service namin. Kakatapos lamang po ng aming fund shoot for a cause ng nakaraang po June. So, meron pa po kaming next na fund shoot for a cause. Abangan nyo po yun. Ayan. Maganda yan. Marami naman. Ito pong fund shoot for a cause for beginners naman po ito. Kasi nasanay po tayo dun sa mga competition, yung mga PPSA level 1, mga sanction, ano pa. Pero dito po sa fund shoot for a cause,
beginner po ang tinatarget namin. Yung ma-feel lang ba nila na ito ba'y para sa akin ang paghawak ng baril o hindi. Para po maging responsible gun owner kayo. If ever naman po maisipan nyo talaga na kumuha talaga ng pang-protection nyo. Okay. And punta tayo kay Miss Nilda Raso. Kung saan siya ang nito na na Malaya. Parang sa host yata. Siya po talaga, sabi ang utak. Opo, dito sa sa Malaya Art Exhibit 2025 nagaganapin diyan po sa SM City sa July 21 and August 21. Ayan si Miss Nilda. Paano ka nag-umpisa at kahit ako hindi ko lubos maisip na may tinatago kang talent. Kung ito sasabihin ko para lang sa iyo, Sir Tony. Last summer na nagkaroon ng si Miss Nilda dito lang sa may Talisay, na may mga estudyante siya. Oh yes, usog ka dito, baby. Okay. Ayan. Sige ate, Miss Nilda, paano mo nag-umpisa at lalo na yung artworks mo nung nagkaroon ka ng nung summer? Opo, para sa mga kaakian. Actually, nag-umpisa po ako since elementary and then nag-stop and sumali by high school ng mural painting. Yun, mural. Doon din ako nag-start. Sumali ako ng iba't ibang competitions. Hindi naman siya audition. Parang lang po siya, like mural painting, poster making. And then by college, nag-start na din ako mag-paint. Pero ayoko talaga magbenta ng painting. Kasi sabi ko, lalo pag pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo. Yes, tapos parang feeling ko, pag binenta ko, parang binibenta ko din yung parang yung sarili ko sa joke. Parang mga ganun. Pero somehow, when I met Attorney Lina, my partner, sabi niya, hindi kailangan i-let go mo yan kasi may mga tao nito, kailangan din niya ng new home. Yes. So, doon ako nag-start mag-sell ng painting. And then, yun, kinulit na naman niya ako, mag-workshop ka, share mo yung knowledge mo. Yes, Teach ka sa mga estudyante. Yun, mga ganun. So, yung una is mahirap din talaga ang pagiging artist. Kung yung iba sinasabi nila na, madali lang yan. Sisiw lang, pero hindi mo lang yan. Kasi may mga tinatawag yan, mga abstract lang, wala. So sabi nila mahirap, pero yung effort kasi doon ng artist, yung effort mo, yung feelings mo, nandun eh. Iba-iba kasi yung feelings ng artist na ilalagay mo doon sa kada painting mo. Kada pahid mo ng brush sa canvas, iba yung emotion. Correct. So, parang napakalalim. Lalim, Ako, relate ako dyan kasi nagpipaint din ako eh. Kaso lang yung paint ko hindi nabibenta, hinihingi. Wala nang naiwan. Sana instead na pinaghingit, i-exhibit ko na lang. Hindi, walang biro, marami rin akong nagawa. Kaso lang. So, nakailang workshop ko nung summer? Nung summer po is actually kadalawang last year nag-start na ako workshop. So ngayon po is almost nakadalawang workshop na po ako ngayon. Wow, and congrats. then nag-accept ako ng mga private session po sa estudyante. Sige, pagkakataon mo plug. Plug mo na. Dali. Hello, nag-accept ako ng mga private session ng estudyante and then pwede din pong 1 week, 2 days, mga basic and advanced na pag-paint and then any medium po. Any media. Yes, any medium. Ayan. Napakagandang paliwanag. And eto na nga, ginawa na nilang ni Miss Raso. Inopen in public, di ba? Ganda, no? Nagagawing dyan sa SM ang Malaya. Saan nyo kinuha yung Malaya? Why Malaya? Actually, I was the one po, Ate Kaki, who coined yung theme for this art exhibit. Because, sabi ko nga, Malaya in a sense, ate, na you can express whatever you want to express sa artwork mo. Marami na po kasi tayong social issue, alam niyo po yun. Hindi na po natin kailangan pag-usapan yan. Maraming nangyayari sa mundo ngayon. Yes. Pero, yun nga po, siguro through your artwork,
mapapakita mo na still you have the freedom to choose kung ano yung gusto mong i-paint, anong gusto mong i-express. So yun po yung talagang pinanggalingan ng word na yun, yung Malaya. Kung paano man po nila interpret yun, nasa kanila na yun. Kasi yun naman po talaga yung yung purpose niya, yung pinaka core niya nung word na yan na Malaya. Opo. At siguro po Attorney Lina, kasi ito isang beses ko pa lang ito na dito sa Bicol TV sa programa ng Kaagapay para at least malaman kung ano po talaga itong gagawin nyo. Ano po sa ito may kopya ako calling the ito pa. Okay. Para at least calling all artists. Opo. Ito dito tayo hanggang Ayan, kuya. Yung Ayan, si Miss Nilda ang kasi siya ang pinaka siyang utak ng lahat ng ito. Ayan. Sige. Basahin niyo na lang calling all artists, we are inviting passionate and talented artists to be part of Malaya Art Exhibit 2025, a celebration of creativity and freedom happening at SM City Sorsogon from July 21 to August 21, 2025. Okay. Ayan, nakikita po natin sa screen. Ayan, Art Exhibit Malaya 2025 na explain na po ni Attorney Lina kanina kung ano ang ibig sabihin ng Malaya. Ano po? Ayan. Meron po akong kunting kalinawan na hihingi. Sige po. Open ito sa both amateur and professional artists. Yes po. Yes. No age limit. No age limit. Wow. Oo. Kasi usually po yung mga exhibit, meron po silang mga category. So kami naman po, we opened it to all. Staying true to the theme Malaya. Kumbaga sa all age limit, as long as you can provide us with yung hinihingi din po kasi namin, meron po kaming meron po kaming size na hinihingi, which is 2 feet by 2 feet po dapat yung maximum size of the artwork, whether it is with frame or without frame. So pero po ang kagandahan po diyan, any medium, kumbaga kung mag-acrylic po kayo, mag-oil painting, mag-mix media. At saka depende din po kung anong klase, contemporary po ba yan? Classical. Abstract po ba? O kung ano po, kahit anong po yan. And we also, aside from that po, Ate Kaki, we also accept po sculpture. Okay. So yung hindi lang pala sa po tayong mga sculptor, pwede po kayong sumali sa amin. Oo, kasi we want to showcase po the talents actually. Kaya po naisip po din namin to. We want to showcase the talents po of the Sorsoganons. Although we are inviting also other people outside of Sorsogon. Ang number one po talaga na priority namin sana dito is yung sumali po, yung mga nagtaga dito sa atin. Yes, oo. Kaya nga sabi namin, kahit beginner ka pa lang, amateur ka pa lang, sige, exhibit natin yung inyong gawa para makilala kayo. Nagkaroon ako ng maling concept nung una kasi nung nakaraang, I think it was last year, mayroon doong art exhibit. Pero ang nangyari doon sa SM, may nangyari doon na yung mga bata, binibigyan nila ng panahon na mag-paint, tinuturuan nila mag-paint, and then after that, dinidisplay nila, in-exhibit nila yung ginawa ng mga participants doon. Ngayon, ito pala, ang konsepto pala natin dito, we are inviting both amateur, painters, artists, at saka mga professionals, na ilatag nila, ilabas nila, ipakita nila ang kanilang gawa, hindi na sila gagawa doon. So, i-exhibit nila yung gawa nila, lalagyan nila ng price, fair price, yung mga artwork nila for a month. Tama. And then, siyempre, meron tayong place exhibit room doon, di ba? O, siyempre, yung registration ay dalawa ang purpose.
that is fundraising, Yes. at saka yung pambayad doon sa sa place. mananalo. Tama ba ako? Actually po, we would like to thank SM City Sorsogon, and of course the whole SM po, kasi when we reach out to them about this concept, they became our sponsors. Ay, wow. Instead only of the venue po na dun lang namin gagawin. So with that po, of course, they gave it for free yung aming venue. Wow. Ang galing. Kasi, Kasi magkano, mahal din na noise. Mahal. Actually po, nung nakita ko po talaga sa kontra kung magkano yung lugar, talagang sabi ko, grabe yung SM. Kasi talagang, they really believe in the cause. Doon yung purpose po kung bakit namin ginawa yun. So, we thank SM for that. SM City Sorsogon po, especially. Thank you, SM City and to the Sorsogon. whole management of SM po. Kasi, pagdating po sa mga ganito, nakikita po namin yung heart ng SM. Wow, Alam niyo po thank yun, na you. parang pag naniwala sila sa cause, talaga, they made sure na magbigay sila ng kanilang part doon. Yung tinatawag nilang social responsibility. Thank you so much, SM, kay Ma'am April. Good Opo, morning kay kay Sir Mark. Sam. Thank you Thank so you. much. Umaga po sa inyo at salamat Thank you sa so inyong much. pagsuporta. Oo, kay Sir Sa- Ryan. Sir Ryan. Oo. Ayan, thank you so much. At pagkakalang po, mahal po talaga ang lalo Mahal, po. mahal yan. Kaya thank you. Isipin Nakulaon mo, din 1 month, ninatabang. 1 month sila mag-exhibit doon. At siguro sa dami na pupunta. Sabihin na lang natin, isa sila sa mga major sponsor. Wow, thank you so much. Every day kasi, hindi mo ma-quantify yung pumapasok dyan sa SM. At for sure na marami ang artistically inclined na mga Sorsoganon, isa na ako doon, na mahilig ko tingin-tingin sa mga artwork, no? Kaso lang wala akong perang pambili. Pero I really appreciate. At marami ang sigurado ko ang magkakaroon ng interest na i-display naman nila yung kanilang mga artwork dyan. Only for a minimal fee lang naman. Magkano nga po pala ang... It's only 500. Ayan, mga kaagapay sa umaga. Only 500 pesos, maximum of 3 artworks po yung pwede nyo may display, and it's for a month. Yes. So, napakahaba ng ibibigay. Ano po? Kaya sa mga dyan, eto ng pagkakataon nyo na ma-showcase nyo ang inyong mga talent. Ako nga, hindi ko rin na lubos maisip si Miss Nilda Raso, na meron palang tinatagong talento. Sabi nga ni Attorney Lina kanina, siya ang utak nito. Ako kasama ka akin, may rin din akong talent na itinatago. At itatago ko na lang. Hanggang doon na wag. Baka meron pa. Well, anyway. And kanina sabi, no age limit. Opo. Kasi ako rin, nakala ko para sa mga bata lang. Pero habang binabasa ko, open pala po ito. Siya nga pala, para dun sa mga artist na interested kayo na i-exhibit ang inyong mga artworks dyan sa ating gagawing Malaya art exhibit, 500 ang registration daw po. Alam po ba ninyo, yan ay 16 pesos lang per day. Oo. Napakamura kung doon i-exhibit nyo yung artwork nyo na may bayad. Naku po, aabutin ng 100,000 yung renta dyan. Sobra-sobra pa. But this group, itong Eagles, I really congratulate itong Eagles club ng Sorsogon sa pangunguna ng ating mga bisita na nandito, because nagawa nila ng paraan na very minimal, very minimal, nagawa nila ng chance na yung mga local artist natin may pakita yung kanilang Salamat sa nyo, sa ginagawa nyong pagtulong. Yes. At isa pa dito nakaka-amaze, natupad ang pangarap ni Miss Raso. Ito na talaga matagal niya tong pangarap. Oo. Pangarap na merong paglalagyan. Oo. Kasi for a cause ito. Sabi ko kanina, pwede ko itanong, income generating ba? Sabi ko, kasi sinabi na kanina ni attorney, baka may mga late viewers tayo. Opo, actually, in a sense po, income generating siya,
Pero To both po, the artist at saka sa to grupo. both the artist and the group. But Yes. sa amin naman po, we will not consider it as income, but Yes. just a fund Fund po po namin para sa community service namin na gaganapin. Yes. So, lahat po of course na magiging sponsors namin dito, kasama po doon sa community service na yon. We will announce it po after the yeah. exhibit, and I hope po yung Bicol TV is maging part Yes. ulit po Thank ng, you. ng ating community service. Hindi, andun kami, magko-cover kami. Promise. May additional po kaming ipa-plug. Yes, Si Kuya yes, Pres yes, po ang opo, magpa-plug nung aming finale day. Yes, opo. Actually po, on the day of the closing, magkakaroon po kami ng pet potion show. Pet! Opo. Wow. So, we are calling out all the dog owners and mga pet owners po. Oo. Pwede po yung dogs and cats. Cats. So, Irarampa ninyo. opo. Kailan yan, Pres? Sa August 21, 2025. Wow! O, isa na ako doon sa SMD. sasali. Yes. So, mag-a-announce na lang po kami ng further advertisement kung ano pa yung mga ano. Kasi kailangan nating sundin yung rules and regulations ng SM. Yes, So, opo. eventually po, magpo-post na lang kami. So, we are now focusing dito sa The art paint, exhibit. Art Kasi exhibit. medyo malaking event po siya eh. So, regarding po sa income generating projects, ginagawa po talaga namin yun to sustain our funds. Kasi kung gagamit kami ng pondo on our own, hindi namin makakayang i-sustain. So, ang dami namin gustong tulungan. So, we are initiating income-generating projects just to sustain the activities po. Yes. Ako nakukuha ko ang ano nyo kasi ako isa rin ako sa Kindness Station na sabi nga natin, gawin natin parang mga lamgam na habang wala pang kalamidad, nag-aipon na kami. Opo. Kasi sabi nga ni Attorney Lina, hindi natin alam na may biglaan, na may mga kalamidad, Opo. na yung sino ang nasa lanta, automatic may papadala tayo, tulong para sa tabang para sa tugang. Opo. Kaya nakakaano ko, relate ako sa inyo. Oo. And, Sa madalas sabi kasamang kaki, gusto ko lang itong malinawan. Ano? Kasi may mga artist, nagtatanong sa isip nila yan eh. So, they will register 500 at a maximum of 3 artwork na pwede nilang i-display doon, i-exhibit doon. Yes. At yon ay lalagyan nila na ang price nila. Yung pricer sa amin po ibibigay. Because we will be the one to make the tags. May mga okay. limitation Okay, po kasi. oo. You know, because sa SM po tayo, hindi po siya pareho ng iba po na pwede lang tayo maglagay ng kung ano dyan. So, sa amin po nila i-inform Na, kung ganito. magkano. Magkano. Opo, magsasubmit po yung artist sa amin ng details ng kanilang artwork. Through Miss Nelda po, kasi siya po ang aming coordinator. Sa kanya isasubmit lahat ng detalye po ng artwork na yan. And meron po kaming tinatawag na ingress. Ibig sabihin yung pagpunta nila. So, yung pag-submit ng painting will be on July 20, a day before 21. July 20, we will start accepting po the artwork 5 p.m. onwards. So, kailangan lang po nilang isubmit sa amin yung pangalan nila, ang details ng painting nila, because i-coordinate po namin yun sa SM para maipasok po. Siyempre, proper coordination po tayo. Pagdating doon. Let's say for example, Attorney Lina, mayroong mga pumunta doon at nagustuhan yung isang artwork. Yes. At gusto ko lang yung price naman inagustuhan din niya. Ano ba? So, bumili siya ngayon, paano na yon? Also, may option po tayo, sir, to either let po the artwork be at the exhibit up until the end. Kukunin na lang po nila pagtapos na. Or kung talagang kailangan nilang bitbitin dahil malayo pa silang lugar, nagpunta lang sila sa SM para lang magmamasyal, tapos nagkataon na may nagustuhan sila. Mga walk-in. Pwede naman po nilang kunin pero merong condition po kasi kami sa artist that they have to replace it immediately. Yan, malinaw po yun. Wala po kasi yung kamada ng mga sipin mo, marami ng bungi-bungi dyan dahil wala na, pinagbibili na. Ano nang kitingnan namin dito? Wala na. Kailangan may kapalit ka agad. Kasi hindi pwede po na parang, bakit ito na lang? Di ba? Tama. Okay. Ayan, napakalinaw po. Makaagapay sa umaga. Ayan. Ano pa, Sir Dante? Ang dami nang nanonood, nagtatanong mamaya.
Okay. kayo. Shout out. Additional info po, kasi sabi nga natin, hindi lang naman from Sorsogon po yung invite namin. po. So if ever po malayo po ang lugar ninyo, for example, Kamsur, Cam Norte, or outside, yes. on July 20 po, we will be providing accommodation for them. Kasi syempre magdadala sila 5 p.m. na or onwards. So, magpo-provide po kami ng free accommodation for the artists. Para naman po, syempre, ito po ay tulong na din. Kaya nga po for a cause din. So, we would like to help our contributor, yung mga guest artists po natin in that sense. Na mag-provide po kami ng free accommodation and dinner for them. Para lang po, hindi naman po sila, kasi magastos din po Ate Kaki, sir. Magastos po ang mag-exhibit. Kumbaga, magta-transpo ka, dadalhin mo yung mga gamit. Hindi lang naman yung 500 pesos yung gagastosin nila. So, yun po, bilang tulong na din. May accommodation po. Kaya lang properly Yung coordinated. sa mga galing sa mga Malalayong lugar. baka naman ako galing ako sa pangpang I-shout out natin si Miss Daisy Anson. Baka nakikinig ka. Ito, pagkakataon mo. Ay, Ate Daisy. Ate Daisy, sumali ka. Okay. Hindi na kita love pag di ka sumali. Babarasuhin ko. Thank you. Ayan, baka mga meron pa, at mamaya ka na tayo. Marami pang siguradong marami ang mga artist, lalo sa mga sa schools na pinanggalingan ko, sa last ko na yung sa Kasigurang Technical Vocational School. Marami dong mga estudyante na magagaling talaga, magmahusay sila. Sa SSC, marami mga estudyante dyan. Bibigyan kita ng trabaho. Punta ka ulit sa dati mong tinuturuan, i-invite mo sila. Para sa... Nagsipag-graduate na yun. Totoo lang. May mag-contact ka. Magagaling sila, and pagkakataon na rin itong mga student natin na ma-exhibit yung work ninyo. Malay nyo, mabili yan, di ba? Opo, nakatulong na. Yes. Regarding po pala sa mga students na gustong sumali pero short sa budget sa Art Exhibit, pwede po kami mag-cater ng students. 3 silang estudyante, tapos tig-isa silang painting na artwork. Tapos yung 500 sharing Na lang. Ayan, sige. Napakaganda. Diba, ang daming yung mga students po dyan na gustong sumali sa Art Exhibit, pwede po kayong mag-contribute for 500 pesos, tapos tig-isa kayong artworks na i-exhibit po sa SM. Yan. Hindi mabigat sa bulsa. Sa bulsa, para hindi na rin magkulit kay mama. Ayan, baka may mga karagdagan pa po kayo. So yun po, Ate Kaki and sir, we just like to invite everyone po, this is for a cause, but at the same time, we want to help you po, yung mga artists po talaga. Ang ano po namin dito, this is not exclusive kasi may ibang connotation minsan, ay, igas lang. Hindi po, this is open for everybody po. Bata, matanda na, feeling young. Depende po kung ano yung ninyo, basta you will submit an artwork po. Yun po yun. And we do not discriminate also sa artwork. Kung sa tingin ninyo ay parang hindi naman madidihadong artwork ko as opposed dun sa iba. Hindi po. Kasi walang age limit nito. Walang age limit po eh. So, kailangan po ninyong ilabas yan. Pareho ng pag-convince ko kay Miss Nelda before, ilabas nyo po yung artwork ninyo. Don't let it stay inside your house na kayo lang nakaka-appreciate. Kailangan po ma-appreciate ng mundo yan. And at the same time po, while doing so, you will be able to help us raise the funds that we need po para sa aming community service. Yun lamang po, na-announce na din po kanina na 500 pesos. Pag sa student po, you could divide it into 3. So, we are calling all students of the province of Sorsogon. Yes. Even outside of Sorsogon, kung gusto nyo pong sumali sa art exhibit na to,
we will accommodate you po. Ayan, thank you so much. Si Sir, baka meron pa pang sabihin. Yun lang po, nasabi na po lang. Si Miss Nilda. Oo. Ayan, thank you so much. Ano po, ayan, paulit-ulitin na lang namin sa programa namin kasi 21 pa naman para marami tayong mahikayat. Ayan, thank you so much po sa oras nyo po, Sir, and Attorney and Miss Nilda. Yes po, Thank you so much. Thank you so much. Ayan na po, magbabalik po ang Kaagapay sa Umaga ng ilang sandali. Magpahanap buhay po muna tayo. Thank you. Mapicture muna kami. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga.
Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes